Si Willie po ay nag-host at nagsalita po dito sa prayer rally na ito. Ngayon, yung ilaw, hindi po niya nagustuhan. Kasi ang gusto niya gawing madrama yung audience. Yung walang ilaw, kandila lamang, at ilaw ng telepono ang makikita. Di ba? Ang sabi po ba naman nag-init na naman ang ulo. Very Willie Revillame. Patayin niyo yung ilaw dito. Patayin nyo din dito. Hindi nyo pa rin pinatay. Hindi kasi kayo nakikinig Kaya hindi kayo umaasenso. Hindi talaga siya nagbago. Paano kung papasok sa mundo ng politika, ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Barubal, magaspang, bastos. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin nagulat sa inasal na pag-uugali ng komedyan TV host na si Willie Revillame. Matapos ang halos isang linggo, mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang naganap na prayer rally sa Cebu City noong February 25, 2024, kung saan dinaluhan ito ng mga kilalang politiko. Isa nga dito ang nag-host sa nasabing event ang Cebu City Mayor na si Mike Rama at City Council Member Dondon Hontiveros. Bukod sa mga representative ng Cebu City, nandoon din ang mga kilalang personalidad na pinangunahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Basti Duterte, Harry Roque, Attorney Glinchong, Attorney Vic Rodriguez at komedyanteng si Willie Revillame, kung saan nagbigay bawat personalidad ng kanya-kanyang mensahe. Ngunit ang isa sa umagaw ng pansin na ang ipinakitang pag-uugali ng komedyan TV host na si Willie Revillame, kung saan umani ito ng negatibong komento mula netizens. Isa nga dito sa nakapansin, ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin na di umano maraming nagtitik sa kanya at ibinalita ang barubal na ginawa ni Willie Revillame sa harap ng mga tao. Ayan, nako, itong kwentong ito palagay ko'y matatagalan bago matapos. Nagsisimula na ngayon at yung katapusan hihintayin natin kung kailan. Ayan. Noon pong nakaraang February 25 ay may binalangkas po na prayer rally sa Cebu City. Dinaluhan po ito ng mga politiko, ng mga kilalang figura sa mundong kinaroroonan nila. Pero kung bakit ang napansin talaga ng ating mga kababayan na talagang pinupuntirya ngayon ay si Willie Revillame. Hindi maganda ang pagkakapuna sa kanya kasi talagang para daw silang nanonood ng wawawin. Okay lang sana kung ang ginawa niyang programa ay hindi sa prayer rally, di ba? Kaso ito po ay isang pagsusumamo, ika nga natin. Kaya nga, gabi ito ng pagdarasal, ng panghihingi ng tulong para sa ating mundo ng politika. Pero pinagsayaw niya, nakatupis yung kanyang mga dancers, maharot ang mga tugtugin. At hindi lamang po yun. Si Willie po talaga ang tinutudla ngayon ng marami. Ikutin niyo po ang mga vlogs sa YouTube. Wala po kayong makikitang positibong pananaw sa ginawa ni Willie Revillame. Ako na mauuna. Si Willie po ay nag-host at nagsalita po dito sa prayer rally na ito. Ngayon, yung ilaw, hindi po niya nagustuhan. Kasi ang gusto niya gawing madrama yung audience. Yung walang ilaw, kandila lamang, at ilaw ng telepono ang makikita. Di ba? Ang sabi po ba naman nag-init na naman ang ulo. Very Willie Revillame. Patayin niyo yung ilaw dito. Patayin nyo din dito. Hindi nyo pa rin pinatay. Hindi kasi kayo nakikinig Kaya hindi kayo umaasenso. At pagkasabi niya nun, ang nakakatawa doon, kaya hindi kayo umaasenso Panginoon, sabi niya, tulungan niya na po, bla bla bla, chuba chuba chuba. Nagdasal siyang bigla. Correct. Na paghilumin ang mga pusong nagagalit. Masarap daw pong matulog ng walang galit sa ating puso. Pero bago po niya sinabi yun, nanakit na siya ng mga tao nagtatrabaho. Yun nga po. Yun nga ang napansin ng karamihan. Kasi dahil sa sinasabi niya, bakit yung ginagawa niya sa sinabi niya, taliwas. Diba? Taliwas. Sabi, walk your talk. Yes. Baliktad yung ano niya. Anong masasabi mo doon? Nako, ito pa naman, di ba papasok pa naman siya sa nalalapit na kandidato eleksyon raw. sa 2025 na. Tapos yung pa yung ipapakita sa taong bayan, ay ano na lang sasabihin sa taong bayan? Di pag nanalo ka, baka lalo kang magiging barubal. Dagdag pa ni Nanay Christy Fermin,
Napakaganda ng talumpati ni Atty. Vic Rodriguez na kahit maiksi lang pero tagos sa puso ang kanyang mensahe. Ngunit pagdating ni Willie Revillame ay napakomento at napatanong si Nanay Christy Fermin kung alam ba kaya ni Willie Revillame ang kanyang pinagsasabi. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video kung saan nagulat ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin sa inasal ng comedian TV host na si Willie Revillame. Narito ang video. Ang ganda-ganda pa naman ng speech na maiksi lamang ni Attorney Vic Rodriguez. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Tumatawid, talagang seryoso. Pagdating kay Willie, kung ano-ano yung pinagsasasabi niya, no? Alam kaya niya yon. Yun na nga. Bakit parang nasa maliit lang na studio siya, nakaramo o hindi hindi buong mundo ang nanonood At sa saka kanya. meron siyang binanggit na 6 na presidente na po ang ating nakita na walang pagbabago, wala tayong nakita. Parang ganon. Akala ko ba hindi sila namumulitika? O bakit ganon ang mga salita niya? Puro galit, tanggalin daw ang galit at masarap daw ang pagtulog pagka wala tayong kaaway, mga ganon. Kaya nga ang dami nagko-comment sa kanya. Prayer rally ang gabay, nangihingi ng gabay para ito yung kanilang tatahakin. Hindi grupo, talaga siya diba? nagbago. Paano kang papasok sa mundo ng politika, ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Sorry po sa termino, pero barubal, magaspang, bastos. Yun ang totoo doon. Nakakalungkot lang. Pagalitan mo ang mga tao na nagtatrabaho na hindi kasi kayo nakikinig kaya wala kayong pag-asenso. Pasalamat nga siya, umasenso siya sa buhay Diba? Baka siguro ang feeling niya kasi akala niya show niya yun. Baka. Kaya siyempre kung makamando siya, ganun na Yun na lang. nga. Kaya ang sabi ng mga kaibigan nating vloggers, di ba? Lalo na yung mga TVJ defenders. Putik, sabi nila, hindi lang sila makapagsalita ng masakit talaga. Putik, ginawang wawawin. Isipin mo, prayer rally, pagsasayawin mo yung mga babae na nakatupis na maharot ang tugtog. Pagkatapos mayroon pa siyang, umalis ka dyan, na mali ng pili sa'yo, naka-bracelet ka pa, naka-pulseras ka pa. Di ba? At ano yung ginawa niya sa iyong kaibigan? Ay, si Bubsy. Sabi niya, tanggalin kasi sobre yan. Tagal eh. Tagal. Tanggalin mo na yan. Ibibigay yung cellphone. Diba sabi ko, tanggalin na yan. Tanggalin yan. Casual na ang daming nanonood. Nasa isang pampublikong lugar ka at ang inaasal mo ay yung katulad pa rin ng dati. Anong kapinuhan ng salita ang maaasahan mo mula sa ating mga kababayan? Naku, talagang isa lang ang sinabi nila. Ano na ba nangyari? Nung palang nung kandidatura ni PBBM, sila Randy Balaguer, saksing-saksi. Kung paano siya naging barubal sa backstage, di ba? Yun dito nangyari sa MOA. Live delegation At saka yung backstage, yun ang Iba pa hindi natin yun, nakita. Talagang nakita nila kung gaano kagaspang, di ba? Na kapag hindi nasusunod yung gusto niya, sumisigaw siya talaga, nag-uuminit ang ulo. Hindi ka po pwedeng lumahok sa politika kung ganyan ang ugali mo. Sabi mo, tuloy na gustong mong makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Ganda yun. Ano pa yung sinabi niya nung gabi, nung prayer rally? Ang mahalaga, tumulong tayo sa ating kapwa. Di ba? Malinis ang puso ang kailangan natin pairalin. Yung matutulog ka sa gabi, kasama mo ang pamilya mo. Na paglabas mo ng bahay, paglabas mo ng pinto ay walang nagagalit sa'yo. Tapos kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya na para bang sa pakiwari ng publiko, hindi niya alam kung ano. Kung ano yung mga pinagsasasabi At niya. saka ang pinuntahan niya, prayer rally yun. Kung sa ano pa yun, pasasalamat sana yun. Kasi February 25 yan People's Power yan People Power. Ay sa kanya, ano ba? Siguro pag-akyat Sabi niya, Direk, pwede ba top shot? Ay, Di ba? Top shot mo nga kami. Di ba? Maganda. Maganda. Gusto mong gawing melodramatic yung eksena. Pero pwede mo namang sabihin na, pwede bang pakipatay natin ang ilaw sa kanan? Oo nga. Mga lightmen, pwede bang pakipatay sa bandang kaliwa? Pwede ba nating ang Gagawing lahat ng ilaw. ilaw dito ay patayin at ang magiging ilaw lang natin yung mga kandila. Sige, mag-ano na kayo. Sabi pa yun sa kandila, mag-ano kayo. Sige. Sabi niyan ganon. Tapos, saka ilaw ng cellphone nyo, iano nyo na, ganon. Di ba kaganda? Sabi niya, paano gaganda? Meron na siyang inasintang mga nag-iilaw. Isipin mo na lang ang pakiramdam nung habang
habang Totoo. kinokorek niya, tinuturuan niya sa microphone yung mga tao. Hindi ba? Natetense din yun kasi syempre hindi niya naman nakakasama yun. Sabi pa niya pagkatapos ng kanyang litanya na siya lang yata ang nakakaunawa. Linisin to, walisan to, madulas to. Ay. Sabi niya gano'n, mga ganon. Kaya nga, alam mo mapagbiro talaga ang kapalaran. Napaka-fleeting talaga ng popularidad. Dati sikat na sikat si Willie Revillame. Inaabangan ang kanyang mga programa ng ating mga kababayan. Dahil in fairness, totoo namang nakatutulong siya. Ay, yes. Pero kita mo na may nangyari nung gabi ng prayer rally. Wala hindi pa rin siya pinagbago ng panahon kung ano ang talas ng dila niya na namamahiya siya ng kanyang mga katrabaho. Ganun pa rin siya hanggang ngayon at may plano kang pumasok sa mundo ng politika na ang hihingin na katangian sa mga politiko na tulad mo na nagkukunwari ay magandang asal. Oo, Diba? naman. No, sana natapos yung gabing yan, mapanood niya ito sa na mabago niya. Di ba? Nang mapanood Hindi niya, naman ay, siya nakikinig. yun lang. Kahit sino naman Ay, oo naman. mangaral sa kanya, hindi naman. At totoo, nababalik na ang programa niya, wala nga lang siyang estasyon. Ay, Kaya, oo, saan wala. mapapanood? Ayan. Di ba? Wala. Oh. Magsa-social media na naman siya. Social media. Kasi alam ko dahil may nagpaalam sa akin na isa niyang inoperan Oo. na napaka marespeto at sinabing kabuhayan naman ng pamilya ito. No. Sabi niya, Hmm. tatanggapin ko nanay pero walang personalan, trabaho lang. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa iyo na nagpaalam at nagpasintabi at bumusina. Alam mo, nakakaawa si Willie Revillame, no? Nung gabing yon, ang tawag sa akin, ang mga text messages, talagang hindi mo mapipigil. Oy, Grabe. sunod-sunod talaga. Siguro, napanood mo ba? Napanood mo ba yung kanyang talumpati? Hindi ko na nabasa ko lang yung mga hanap Tayo niya. napanood kasi natin no? Kaya- Talagang, naku, grabe po. Bakit kasi inimbita pa siya doon? At saka dapat bago siya lumabas, eto po yung gagawin niyo, sir, hanggang dito po, ganito lang po, parito, di ba? Ay, hindi makikinig yun. Yun na nga. Kasi may director naman yun for sure. Kaya nga, oo. Pero sa ginawa niya, nag-ano siya tinaob niya yung director. Oh, tapos, sabi pa nila, hindi po kami namumulitika dito. Anong ginawa ni Attorney Harry Roque? Oh, di ba? Na si Willie lahat pinakialaman. Oo. Talagang gatong kung gatong ang ginawa niya. Doon sa mga nagdaan daw na Pangulo na wala namang nangyari. Oo, di ba? nakakalungkot. At dalawa sila ni Attorney Harry Roque na nangako na ang bigas ay magiging 20 pesos. Mga ganon. Paano yan? Papasok siya sa politika, tatakbo siya sa politika, sa pagkasenador. Bakit wala siya sa Sorbi? Wala ba sa Sarby? Wala. Sarbe. Wala Akala siya. ko mataas siya sa Sarby. Ay, wala. Oh. Yung pinadala sa akin, alam mo ang number 1 doon si dating President Duterte. Duterte. Tapos yung pangalawa si Kuya Rafi Tolpo. Senator Rafi Senator. Tulfo. Tapos nagulat nga ako. Nakapasok si Pia Cayetano, si Senator. Bakit magaling naman si Senator Pia Cayetano? Tapos yung si Bongo. Kasi electionist sila sila ni Bongo. In fairness, ang dami rin natutulungan ni Senator Bongo. Di ba? At ito na, yung hold- kanyang libreng gamot. Oh, at saka mababang At loob. hold your breath. Kung Sino? Naku. Sino pa? Sino yan? Ano ba Hindi nakalagay. Hold your breath. Hold your breath. Nakalagay yan. Hold tayo ng breath natin. Francisco Dumaguso. Oh. Alam mo, malakas talaga sa masa. Si dating Mayor Isko Moreno. Oo. Alam mo, maliit lang ang nakapupuwing. Huwag nating maliitin. Ang tulad ni Isko Moreno. Malakas talaga ang kaway niya sa publiko. Sumayaw lang siya ng And I'm dying inside to hold you. Huwag nating maliitin. Kasi nakapagtanim na to Ayo, ako sa bagay. Namumunga na to. Mamimitas na lang. Correct. At napapanood mo na siya linggo-linggo, araw-araw. Araw-araw, oo. Pero palagay ko, iwanan niya talaga yun. Dahil hindi na siya naniniwala na tahanang pinakamasaya yun. Ay, oo. Kasi diba? Kasi siguro, bago naman, oo, matatapos na rin siguro. Tapos na. Ano pa? Ay, si Senador Bato. De La Number Rosa. 6, De La Rosa. Okay. Sino pa? Hindi pa siya alam na alam niya yung mga kabisado numero. niya. At saka alam mo ako, ni-fast forward ko, ang number 12, alam mo sino? Sino? Naku, dito kayo magugulat. Minsan lang siya nagsalita. Ay, Pero naka-number 12 siya. Ano kawa ka? Alam, Sino yan? Si Kuya Ben Tolpo. Diba? Minsan lang siya nagsalita. Diba? Samantala si Kuya Willie nung ano pa yun. So, puro wala. Tulfo ang Oo, kakandidato sa Senado.
Tulfo, may Erwin pa. May Erwin Tulfo pa tayo, may Ayan Senator na. Raffy Tulfo, Oo, may may Ben Kuya Tulfo Ben pa. Tulfo. Nako, merong isang lawyer na mag-iinit ang ulo niyan. Di ba? Ay, oo, Di ayaw ba? ko na yun. Ayaw niya ng dynasty. Oo. Di ba? Mga Tulfo ire. Oo, nga. Di ba? Paano Tama, na yan? oo, nga. Di ba? Pero alam mo si Kuya Ben, tinignan ko wala talaga yung pangalan niya eh. Wala. Baka kaya mainit So number ang 12 ulo. talaga si Bitan. This is Bitan. Yun. Okay, Tinalo okay. niyo. Kaya baka mainit ang ulo. Oo, kasi di ba si Ching Bautista Silverio sabi niya, siguro nauubos na talaga yung pera nito kaya ang init-init ng ulo. Ganon. Ay. Oo. Sayang naman. Hindi, tsaka hindi maganda na ipamarali mo ang ugali mong ganon sa harap ng publiko na umaasa na sa kanilang pagsulat sa balota ay tamang tao ang ilalagay nilang pangalan. Paano mong ano yan? Oh, hindi kasi kayo nakikinig eh. Kaya hindi kayo umaasenso. Asus! Ay, Di ito. ba? Mario, Grabe naman yung yun. pa rin ikaw, hindi ka pa rin natuto. Talagang pinagbago ka na ng panahon. Kaya naman, huwag ka nasasaktan kapag pinupulaan ka dahil ito ay para sa ikabubuti mo rin. Ayun. Tama. Di ba? Correct. Yun lang yun. Pero ang magaspang talaga, magaspang. Oo. Di ba? Mahirap ng turuan ng mga bagong tricks ang matanda ng aso. Di ba? Ano sa English yun? Don't touch the dog when barking.